Hello, welcome back. Okay, nag-charge lang ako. Anyway, Ilocano. Ilocano, this is a continuation part 3 of the Philippine myth and I'm trying my best kasi always talaga uh, lumalagpas sa 1 hour, no? So anyway, Ilocano, ang creation of the world nila is may mga higante, dalawang higante. So, under sila ng isang god. Ang pangalan ng dalawang higante sa Ilocano version ng creation of the world ay si Anglao at si Aran. Hindi nalagay dito si Aran. Anyway, Anglao dug the earth and made mountains. He urinated into holes, kaya may rivers and saka sea. And siya ang nag-set up sa sky. And siya ang nag-arrange ng stars. Ang cute, no? Para siyang interior designer and exterior designer. If you get the point. Anyway, concept of the soul. Kung sa Tagalog kaluluwa, sa Ilocano, di ba? Ilocano to. Okay. Ilocano naman is kadkadua. Kadkadua is soul. Meaning ng kadua is companion. Okay? Kadkad is reduplication. So, identify the meaning constant, companion, or inseparable partner. So, simply speaking guys, ito human body. I have a kadkadua. This physical body has a kadkadua or a kadua or companion, and that is the soul. Inside of my physical body, earthly body, there's a soul. You get it? Kadkad is duplication. Kadua is companion. Companion ko yung soul ko. Gets? Okay. Now we have four soul system. Soul ha, hindi solar. Fall, kaluluwa, sistema ng kaluluwa. We have the kararma or the second soul. So, okay. We have four soul, which is the kadkadua. Pangalawang soul pala is kararma. Ano yung first? Kadkadua. And kararma is the second soul. So, this can leave the body when frightened or stolen. If it fails to return, insanity occur. So, sacrifices may lure it back. So, para mabalik yung nawala mong kaluluwa na pag yung kasabihan na kapag natakot ka, lumabas yung kaluluwa mo. That is from the concept of the Ilocanos, kararma or the second soul. Ito yung lumalabas. Now, kailangan mo mag-sacrifice something para mabalik to. Kasi kapag hindi mo maibalik, babaliw ka. Anong nangyari kapag isang tao ay nababaliw? Yung kararma niya or second soul ay nawawala. Next is aniwaas, the third soul. So, ito naman yung kaluluwa na umaalis na kapag natutulog ka. So, ang nangyayari guys, bakit siya umaalis? Pumupunta siya ng ibang places. And if one wakes up while aniwas is away, mababaliw pa rin. So, dapat make sure na nakabalik na yung soul niya. So, para siyang lucid dream. So, kapag sabihin natin yung aniwaas ay lucid dream, bali lumabas yung kaluluwa mo at kapag nagising yung physical body mo na hindi pa bumalik yung kaluluwa mo, it will cause you insanity. Mababaliw ka. Next is the fourth soul. Ito naman yung liberated soul of the dead. So, visit relatives and friends asking for prayers. Its presence is marked by the howling of dogs. So, kapag, ayan guys, dito naman galing sa myth, myth, yung mga paniniwala natin until now, especially the urban legends. Until now, naniniwala pa rin ako or may belief ako na kapag yung mga dogs dito sa kabahayan namin or kapitbahay namin kapag pag ganun, may kaluluwang gumagala. Kayo din ba? May belief din ba kayo na ganyan? So, ayun. Itong fourth soul, Ariraya, ito yung nagmamanipulate ng physical objects related to its past life. So, again, nakikipag-fan greeting or meet and greet siya sa mga relatives and friends asking for prayers. So again, ano yung apat? We have the kadkadua, kararma, aniwaas, and ariraya. The four soul of the Ilocano
system. Anyway, let's move on to the deities. Tapos na tayo sa kaluluwa, no? Nating mga kaluluwa. So, deities naman tayo. Abra is an old man deity. Weather. Lady Makiling, divine figure ng mga Ilocano. Kabuyaran, I hope you guys are following, no? Chronological tayo, no? So, from the top to the end. Kabuyaran is goddess of healing. So, anak siya ni Lady Makiling. So, na-fell in love siya kay Ani-Anihan or Harvest, god of harvest. Ang ama niya na si Abra preferred her to marry sa Guday or god of the wind or Revenador, god of thunder. Sino ba si Kabuyaran? Goddess of healing, di ba? Anak siya ni Lady Makiling at ni Abra. Ngayon, she fell in love with Ani-Anihan. Ani, harvest. Sa Guday, wind, and Revenador is thunder. Yan dalawang sa Guday at saka Revenador, yan yung gusto ng ama niya na si Abra ipakasal. Ngunit na in love siya kay Ani-Anihan eh. Paano yan? Anyway, we have Aman, god of the sun. His eye is the sun mismo. Bulan is god of peace, of course, kapag dumating ang night, no, parang at peace tayo. Kasi matutulog na din tayo dyan. Next, Lobo, a giant dog, guardian ng underworld, at saka Maria Makiling is the granddaughter of Lady Makiling. Bale, ang mama niya ay si Kabuyaran at si Ani-Anihan. Kaya, Maria Makiling. Let's proceed to the Ibanag. So, Ibanag tribe naman tayo, guys, ha. Pag may makita kayong yellow tag, that is another tribe or another topic, okay? So, be guided. So, kung sa Tagalog is kaluluwa, sa mga Ilocano is kadkadua, sa Ibanag naman is ikaruruwa. So, ang bagi is yung body natin. Yung ikaruruwa is yung soul, okay? May kararauan, ruwanan, a state where the soul leaves the body but lacks sense. So, the soul gives direction, no? And the body can survive without soul, but the soul still has material needs. So, kaya mabuhay ng ating katawan na wala yung soul. Diba? Diba sinasabi ng mga tao, may kasabihan na, you're a soulless person. Bali, wala kang direksyon sa buhay mo. Wala ka dito. Ganun ba? So, parang na-relevant natin yung concept ng mga taga-Ibanag, no? Ng ikaruruwa. Again, bagi is the body, ikaruruwa is the soul. May kararawanan is the state when your soul leaves the body. Dito naman tayo sa Ibaloi. Sorry guys ha, I have to gentle or calm my voice because if I try to use all of my energy, baka hindi tayo umabot sa bottom ng ating notes. Okay? So again, we have the Ibaloi. So meron din silang cosmogony. So merong sky world at saka underworld. Wala pa ang middle world, no? So their people fought constantly. A man from the underworld shot an arrow at the sun god. Underworld is yung sa kamatayan niya ng afterlife. Ngayon, the sun retaliated. Bali, naghigante si Sun nung natamaan siya ng araw galing sa underworld. Ang ginawa niya, pushing up the sky world, pinataas pa niya yung sky world, and pushing down the underworld. So, yung between ng sky world at saka underworld, dito ang nabuo ang Earth. So, yan yung cosmogony or pagkabuo ng universe. According to Ibaloi pala. Mangyan naman, meron silang, wala silang cosmogony, no? Pero meron silang concept of soul or kaluluwa. Again, balik tayo. Tagalog is kaluluwa. Ilocano is kadkadua kasi companion. Ano yung isa? Karuruwa sa mga Ibaloi. At saka sa Mangyan naman is karadua. Now, the Mangyan believes na marami silang soul. So, sino pa yung mas tribo na naniniwala na marami silang soul or may 4 silang soul system? Ang Ilocano. So, ano yung soul system? Kadkadua,
Ayun, nakalimutan yung pangalawa. Pero alam ko yung pangatlo, Aniwaas at saka si Araria. Sino yung pangatlo? Kararma. Ayun. Dito naman sa Mangyan, meron silang maraming soul. Una, hindi kayo malilito, pero yung term natin, main term natin, main word is Karadua, means soul. Karadua tao means human, manok chicken, baboy pig, kuti pusa at saka hipon. So, diba? So it depends on the species or the living thing that it's called. So, Karadua is soul, tao is human, diba? You get the point. So, an individual may have 2 to 5 soul at once. Okay? So, explain miraculous recoveries, dream life, reaction to sudden shocks. So, kaya pala, masasabi nilang marami tayong soul or kaluluwa sa katawan natin kasi dahil daw proof niyan is yung mga miraculous recoveries, mga panaginip, at saka sudden shock. So, kapag feeling ko today is parang may manok sa katawan ko, may karadua manok ako. Tok-tugaok! Parang ganun. Anyway, I mean, don't mean disrespect, no? But I'm trying to absorb the concept that we have multiple soul in our body. So, anything of this one, you can have 2 to 5 souls. We're done with the Ibaloi. We're done with the Ilocano, Ibaloi, at saka yung isa, Mangyan. We are now in the Sambal or Zambal. So, Sambal or Zambal. Ayan ha. So, Sambal or Zambal. So, sige, lagyan na natin ng Sambal. So, ito yung keyword ko na pag sinasabi natin Sambal, ay malayari yan. Bakit? Malayari or apple mamalyari. Okay ha? Yan yung tinatawag nilang Supreme Creator. Ngayon, if you're familiar with the horror movie of Piolo Pascual na Malyari, di ba? The word Malyari, yun yung title niyang Malyari, title ng kanyang movie. It's about a priest killing innocent people. Priest to true story yan. Anyway, Malyari. So, kapag may encounter kayo sa item na Malyari, ay, Piolo Pascual. Kwal, Zambal. You get the point. That's the keyword. Malyari, malayari, malyari. Yun. So, you just have to be familiar or you have to make use of keywords, no? Next is Akasi. Akasi is God of health and sickness. So, minsan equal sila kay malayari. Ngayon, may 4 silang four Sambal brother deities of rice harvest. Now, when it comes to rice harvest, merong 4 na magkakapatid na lalaki dyan. We have the Dumagan, good harvest, Kalasakas, ripening of rice, Kalasokos, turning grain yellow, and Damulag, protecting fruiting rice from the elements. So, Damulag yung protection sa mga elemento na nakakasira ng ani ng ating rice. So again, Dumagan, Kalasakas, Kalasokos, Sakasokos, asya Damulag. DKKD. Dumagan, parang binalagta lang, no? Duma, naging damo. Dumagan, Kalasakas, Kalasokos, Ukos, Akas, Damulag. We have more Sambal deities here, guys. We have the Manglubar, peaceful living. Mga god goddesses to ha, deities. Mga Lagar, good grace. And Aniton Tao. Para siyang Aniton Tao. No? Pero dito is Tao lang. So, wind siya. So, ayun, no? Punish for her arrogance. Si Aniton Tao o si Aniton Tao. Kasi sa kanyang arrogante o mahangin. Diyan nang galing yung idioms natin na mahangin. Mahangin na tao, arrogante. So, we're done with the Luzon myths. We have Zambal, Ilocano, Mangyan. Let's move on to Visayas myth. So, dito, ang itutukoy natin is yung Panay Islands or Panay tribes. So, dito nang galing si Tungkong Langit. Again, Tungkong Langit and Alonsina is sa Visayas, diba? So, ayun.
married sila, nag-away, tapos umalis si Alonsina, hindi na bumalik, at naging lonely si Tungkong Langit, no? Naging yung God ba? Alonsina is goddess. Kasi hindi bumalik, ayun, nag-create siya ng sea at saka land. Tapos, her jewels became stars, moon, and sun. So, Tungkong Langit. Tungkong Langit is, he's a god, yes. May ability siyang palamutian si Alonsina ng stars, moon, and sun. Pero hindi na talaga babalik kasi natuto na si Alonsina. Once a toxic, always a toxic. Basta nag-away sila. Next, Bisaya, alam na natin to, Trickster Bird. Tapos nag-away sina Captain at si Gamagwayan. Ayun. So, Bisaya, si Manaol is a bird. Sa Bisaya Cosmology naman, ito, hindi natin to na-discuss. I'm sorry guys, I have to really be calm. Kasi mauubos yung energy ko. Malapit na mag-12. Hindi pa ako nakakain ng lunch at saka breakfast. Anyway, Bisaya Cosmology, we have 7-layered universe. We have the base layer. My God. Base layer empty. Actually, kung I am thinking right now, guys, if I am so weak in speaking right now, you might feel sleepy, no? So, okay, I'll try my best. Okay. Try my best. 16 minutes pa naman. Okay. Para to sa inyo, para din to sa akin. Okay. Bisaya Cosmology. Yan ha. Bisaya Cosmology. 7-layered universe. So, una na layer is base. Empty and uninhabited. Walang nakatira, walang living things, walang non-living things. Tapos, naging tubig nun. Base layer, tubig. Water realm, so home of mermaids and sea fairies. Sunod is Idalmunon. We have the underground spirits domain. So, meron na namang underground spirit domain. Sunod is Lupanon. Ito yung kinakatayuan natin, mga tao. At saka nandito rin yung mga encantor, mga elemento. Kasama natin sila dito. Kahanginan, ito yung langit. Atmosphere, home of flying beings. Like Bintuhangin, epic yan. Hubot. Ibabaw nun, so babaylan interceded spirits here. So ito yung kahanginan is the atmosphere, kalangitan. Yung ibabaw nun siguro, top of the mountain, dito nagpa-perform ang isang babaylan. And langit nun is, nandyan yung heaven or creator God, si Makaako. Sino ang creator God ng mga Bisaya Cosmology? Makaako. And we also have their sky world, no? Sky world or Kahilwayan. Kahilwayan. Anong tawag sa sky world? Kahilwayan. Kung ang lower world is kasakitan, ang sky world is Kahilwayan. So, ang namumuno dito is si Captain. Okay? Sa middle world naman is Kamaritaan. So, nandyan sina Sidapa and Makaptan. So, mga goddesses din yan. So, Earth, gods of Sidapa and Makaptan reside here. So, Earth is here inhabited by the humans. Sa kasakitan, lower world yan. So, ang namumuno dito ay si Magyan and Sumpoy. Again ha, Bisaya. Pikit kayo, Bisaya. Sino yung sky world? Captain. Sa middle world, si Sidapa. Si Sidapa at saka si Makaptan. So, same no? Captain, Sidapa, Makaptan. Sa kasakitan, Magyan at saka Sumpoy. So, meron din silang sub-realm, 'di ba? Meron tayong underworld, meron pang ibaba sa underworld which is Kanito ni Tuhan, ruled by Sisiburanen. Okay? Kung ang underworld ruled by Sumpoy ba 'yun? Sumpoy and Magyan. Dito naman sa lower part ng underworld, we have the Sisiburanen. So, ang nangyayari dito, dapat ang mga kaluluwa ay dumaan muna sa kasakitan
sa lower world before pumunta sa kahilwayan. So, if a sacrifice is made to Pandake, ayan na, kakabasa ko ng mythological dito sa Philippines. Parang may nakikita na rin ako. Okay. Poor souls stay in kasakitan. Okay. So, lahat daw, para siyang judgment doon sa underworld, na kapag makapasa ka, made a sacrifice to Pandake, pwede kang pumunta na sa kahilwayan, proceed ka na sa itaas. Pero kapag you're a poor soul, doon ka natitira sa kasakitan. Okay? Nangyayari kasi, nagiging slave ka ni sisiburanin. Yung sa kanitunituhan na underworld. Tapos, ipapain ka kina Simuran at si Ginarugan, gate guarding giants. Ayun ang nangyayari sa mga poor souls. Nakakatakot, no? So anyway, katakot kasi siburanin. Okay, concept of soul. Again, balik tayo sa Tagalog. Ano sa Tagalog? Kaluluwa. Kaluluwa. Ano naman yung sa Bisaya? Kakalimutan ko, guys. Wait lang. Ang daming lamok. Ano naman yung sa kaluluwa ay sa Bisaya? Wait lang, balikan natin. Nakalimut ako, guys. Wait lang. Running round, foreign car, top down, staring at the stars, big moves, going extra large, head down, da 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 da, head down, sun stars, top down, staring at the stars, big moves, only extra large. Okay, wait lang ha. Anyway, so ma-remember lang natin. Okay, let's go back. Tagalog is kaluluwa. Bicol is kadkadua. Ibaloe is... Nalimutan ko na. Bicol... Ilocano yung kadkadua, no? Okay, Tagalog is kaluluwa. Ilocano is kadkadua. Ibaloe is... karuruwa. Ayan. Ayan, ikaruruwa. Ikaruruwa, tapos mangyan karadua. Okay. Karadua. Sa Bisaya naman is dungan. So, concept of soul is dungan. Captured by spirits. So, kapag nahuli ka ng mga engkanto, yung soul mo, tawag din is dungan. Ilalagay ka nila sa spirit cave, at saka yung banta is tanmulong, at saka yung strange dog. So, sa sickness, temporary soul loss. Death is permanent loss. Yan yung, of course, kapag nagkasakit, ibig sabihin, umalis yung soul. Tapos, kapag namatay na, wala na yung soul talaga. So, shaman can help you. Dungan's nature, it's inhabiting a body, of course. A soul has one body, okay ha? Intended to one body, and chooses an unborn being to inhabit. Unborn being. Pipili siya ng unborn being. Now, grows with the person, not in a fixed body part, okay? Now, strong dungan have will and power. Willpower. Okay? Spiritual competition occurs when two people live together. So yung mga spirits niyo, yung soul niyo is there will be a spiritual competition kapag makakapag-asawa ka na. That's why magiging weak. Okay? So ang dungan or ang soul natin is aalis daw and ascend to heaven. So wait and ascends. Okay, waits for a new body to enter. Okay. So, yung deity, again, sa mga Bisaya, Makaako, Laon means old. So, it's another name of Makaako. So, Makaako at saka si Laon, sa Bisaya myth is pareho lang sila, okay? So, ano ba si Laon? So, Bisaya Supreme God siya according to kay Father Chirino. No? Si Father Chirino, search lang sa Google. So, suggest Laon may refer to Mount Canlaon sa Negros.
pero walang ebidensya na walang further evidence about dun. So alam na natin si Manaol, yung creation of the universe. Helper niya si Kanuway Anamihan. Si Kanuway Anamihan is mag-asawa yan sila, ha. Mag-asawa yan sila. Now, yan si Kanuway at saka si Amihan. Kanuway Anamihan, napadpad sila sa dalampasigan sa isang bamboo raft. Ngayon, tinuka ng ibon at biniyak, lumabas ang unang lalaki at unang babae. Captain Daiti, okay, Magwayan, Sea Winds, yan yung kaaway ni Captain, si Sea. Bali, Captain is the sky, Magwayan is the sea. Minor deities, ito yung mga minor deities. Do I have to speak this all? Kanina pa ako dito. Makilom sa tuwan. Ayan. Sarangan sa bagti, usok lang malaon. Alonsina lang yung ano dito. Medyo popular. So, gods of Kamaritaan. Ano yung Kamaritaan? Cover ko muna na. God of Kamaritaan or middle word, si Sidapa at saka si Makaptan. Ayun. Sidapa is death. Uy, death pala siya. Makaptan is sickness. Danapulay is supervisor. Ayun, may supervisor. Sana all. So, may iba pang deities dito sa Bisaya. Ang dami. Kapareho lang din sa Ifugao. We have the Tagusirangan, Duwindihan. Uy, Duwindi. Dalungdungan. So, ito naman yung gods of kasakitan. Again, Magyan, Sumpoy. Si Subaren is yung sa sub-layer ng underworld. Pinapakain niya ang mga poor soul kay Simuran at Sigirnarungan. Gatekeepers. Mga higante yan sila. So, I hope pag makita natin to sa choices, no, maalala din natin agad. So, ayan. Bisaya pala sila. Ito yung mga ibang inhabitants ng mga goddess. And we also have sa Bohol, si Sapya. Sa Visayas pa rin to, no? Sa Sapya for Bohol. Now, ito si Sapya, guys. Isa siyang, ayan, wait lang. Isa siyang what do you call this? Fertility ng rice. Yeah, for harvesting rice, goddess of mercy. Bakit? Yung rice nagiging yung mga puti daw na butel ng rice galing daw sa kanyang gatas. At saka yung red rice naman is galing sa kanyang dugo. Or maybe dugo lang dito sa pero pwedeng dugo sa baba. Anyway. That's it for the Visayas. Let's move on to the Ilonggo. So, pareho lang din sa Visayas, yung concept nila sa kaluluwa or kadua or ikarurua or kadruwa is dungan pa rin. Parehas sa Bisaya. So, invisible to sa human na hindi natin to nakikita but can take form of insects or other animals. So, kapag natutulog daw tayo, umaalis ang ating soul or si dungan or ang dungan. So, wake a sleeping person gently so the dungan can return. Hindi mo siya agad-agad gigisingin yung tao kasi maaaring yung kanyang kaluluwa habang natutulog ay umaalis or nagpa-party pa kung saan-saan. Okay? So, that's the dyan ang galing na dapat yung taong natutulog gigisingin mo ng mahinahon. So, what happens sa dungan affects the body? It leaves the body if mistreated. Okay, kapag umalis ang ating kaluluwa, maaari tayong mabaliw. Next, let's move on to the Sulud beliefs. So, meron silang creation, no? Ang mga Sulud tribe. Ayan. So, una, merong linaw or primordial water. So, puros ang ating mundo is balot ng tubig. Ngayon, meron tayong dalawang giant creators, sina Lucky at saka si Bayi. So, you can tell it that Lucky is a guy and Bayi is a girl, diba? Meron ding earthworm, excreted the land. Si Bayi ay nanganak into wild animals. Ngayon, ano nga to siya na bakit sulod to?
Sulod ba to? Ilonggo kumandi. Ay, bakit nawala man ang sulod? Okay. Hey, don't mind that. Parang na-misplace ko lang yung sulod na concept. This is a continuation pala ng Ilonggo, okay? So, sa deity ng mga Ilonggo, we have the Mamaguwayan. Now, Mamaguwayan is a ferryman. Hinahatid niya yung mga kaluluwa niya to the afterlife, no? So, cosmology or the structure of the universe, may tatlong realm tayo. We have the Ibabaw nun or the upper world. So, dito yung divided into male and female Diwata realms. Middle world naman is yung pagtung'an. Ibabaw nun is ibabaw means taas. Pagtung'an, tunga, middle world. Idadalmunon, lower world. Ngayon, kung sa Tagalog, paulit-ulit tayo, kaluluwa. Kung sa Ilocano, kadkaduwa. Sa Ibaloy is ikaruruwa. Sa Mangyan is, Mangyan ba? Sa Mangyan is kadua. Sa Bisaya at saka sa, ano yun? Bisaya at saka sa Bisaya is, wait lang, Ilonggo, dungan. Ito. Concept of souls naman is umalagad. So, death passing through a narrow door. So, ayan. Paulit-ulit na lang tong three brother gods. Si Mangganghaw, no? Ayun. Sinasabi ko. Mangganghaw tracks marriage and pregnancy. So, hindi ka pa concepting pa lamang. So, papunta ka pa, sperm cell ka papunta ng egg cell. Manglaigas is yung kakalabas mo lang sa puwerta ng ina mo. Puwerta ng ina mo. Patag IAS is yung binabantayan ka, newborn at saka during midnight. So if someone eavesdrop, he chokes the baby. So baby chooses lifespan and cause of death. Measures lifespan and departs. So siya yung bahala kung hanggang saan ka lang dito sa mundo. So, lower world afterlife naman tayo. So, journey of the soul. We have the anthill as an entrance. So, near sa deathbed ng namatayan ng tao, marks way to the underworld. So, pag may makita kang anthill or nuno at punso, yan daw ang entrance ng ating kaluluwa. Muruburu stream, it's a soul removes funeral clothes and intense scent. So evil spirit mahikawon may devour it unless sacrifices were made. So ilalagay ka sa isang stream para matanggal ang iyong mga funeral clothes. Sa lower world na to hindi to sa middle world. So bali, soul removes funeral clothes and incense scent. Tapos maaari kang kainin unless may sacrifice ka. Limaawan Lake, so soul faces Banglae ferryman. So sino si Banglae? So ask about spouses. Okay. Ito yung judge na ferryman, okay? Kasama niya kabatch niya sa ibang tribe, sina Mamaguwayan, diba? So on and so forth. Dito si Banglae, ito yung judge, tinatanong niya yung mag-asawa. For men, praised for having many wives, ridiculed for having one, punished for more. So, dapat daw, ang lalaki is maraming asawa. Kapag isa lang daw, you are going to be look ridiculous. Women naman is for multiple husbands. Diyos ko, Lord, Diyos ko. So, dapat marami kang asawa din. So, tuma, body louse, conscience, equals conscience. So, ensures the soul tells the truth. So, meron tayong tuma or conscience. Consciensya. Okay, yun. And yung consciensya ang magpapatunay or magsasabi ng totoo. Okay? Ngayon, meron namang kaparusahan ng mga unmarried man ang hindi pa nagpakasal. So, they will swim in a black sticky waters while holding in Bangla is pubic hair. Ayun na yun. So, Himbarawan stream guarded by Balago who asked the same marriage question before allowing passage. So, ayun.
Nalilito na ako guys kung Ilonggo ba to or ano. Okay. Sulod. Wait lang. Okay guys, yung Balange, I know Balange is for Sulod. Sulod tribe. Si Mama Kawayan naman is sa Ivatan ata. Ivatan. I'm not sure. Anyway, we can search that later on. We just have to continue this one para meron tayong somehow intact sa utak natin. No? So, sulod, afterlife, deities, we have tanggalin natin yan. Sa Mount Madayas entrance. So, di ba, while you are in the stream, Guardia de Balago has the same marriage question before allowing passage. So, pareho siya ni Banglae, no? Banglae will also ask you about marriage question. So, titignan niya kung nakapag-asawa ka ng marami or hindi. And Mount Madayas entrance, ito na yung soul reaches a cockpit. So, relatives welcome the soul. Yan, mamimit mo na yung mga relatives mo dun sa afterlife. And then, kakain kayo. Sana all. If the soul is underdressed, it haunts its living relatives. Di ba kaya nasa stream ka ng soul? So, ayun. It haunts its living relatives. So, pag underdressed sila. Okay. So, sulod, pantheon. Mga diwata naman tayo. Alam na natin si Tungkong Langit, Bangon-Bangon, Universal Time, Pahulangkog, Seasons, Banglae, kilala natin yan. Mangganghaw, Manglae ka sa Patag-es, yan yung three brothers. Okay? So, tapusin lang natin tong before tayo mag-move on sa mythology ng Mindanao. So, Waray mythology, we have the Makapatag. Alam na natin, patag, leveler. So, fearsome and destructive. Si Malaon, hindi siya old man ha. Malaon is a female, according to Waray, ancient one. So, understanding and nurturing. Si Badadum, it's a guide of the dead. So, leads souls to meet ancestors in the underworld. Dito naman tayo sa Tinggian, mythology. So, sa mga Tinggian, mahilig sila sa Anito. So, Great Anito, Supreme God, father of the Tinggian clans na Mabaka, Binungan, at Adasin. Ano yung tatlong clans? Mabaka, Binungan, Adasin. Ama nila sa Tinggian clans ay si Great Anito. Ang servant ni Great Anito si Emlang. Ang sun god ay si Init-Init. Literal naman. Si Init-Init ay asawa ni Aponi-Bolinayen. Sino si Aponi-Bolinayen? Isa lang siyang mortal na babae. Aponi-Bolinayen. Para siyang apo, granddaughter. Aponi-Bolinayen. Gaygayuma, star goddess. So, daughter of Babagsak and Sinang. Siya ang pinakasalan ni Aponitolao. So, Gaygayuma babae, Aponitolao is lalaki. Takyanin, ang anak ni Gagayuma at saka ni Aponitolao. So, born from her last two fingers. Makaboting is the guardian god or protector of deer and wild dogs. Palawenyo naman tayo guys. Sa Palawenyo, meron daw 7 plates of the earth and stuck with the center pole. So, 7 layers and pinag-stack ng isang center pole. Bale, let's just say that's the axis, no? Or basta, it's a layer. 7 layers according to Palawenyo. Now, ang human, kung may 7 layers, saan nakatira ang mga tao? Nandun sila sa 4th plate. Okay? 4th plate. Humans live in 4th plate. Highlight ko yan. Okay. So, ang deities nila, we have the Niguno or sea god. So, a cursed a selfish man into the first shark. So, si Niguno, meron siyang isinumpa na tao. Ito ang itsura ni Niguno, according to Pamela Isleta. So, makapangyarihan si Niguno, no? Dahil he turned someone into a shark, which became the first shark, kauna-unahang pating.
Tagbanwa mythology, ayan, malapit tayo matapos. Tagbanwa mythology, ang konsepto nila sa soul is Kiaralua. Ayan. Kiaralua. Ito yung totoong soul. Sino nagbigay? Si Magindusa. Tagbanwa, saan pala ang Tagbanwa? Sa Palawan pa rin yan, guys. Actually, this is a continuation ng Palawan. So, Kiaralua, true soul, binigay ni Magindusa. Di Medusa ha, Magindusa. Ngayon, may 5 secondary souls located in hands, feet, and head. So, that is why you have to protect it from injuries. Yung kamay mo, yung paa mo, at saka yung ulo mo. So, head soul, puyo, is unstable in children. So, requiring shaman realignment. So, has a material form like a round white stone. Ayan. Kaya, protektahan natin ang ating kamay, paa, at saka ulo dahil located siya ng ating mga secondary souls. Anyway, Journey of the Dead. Let's go to the underworld of the Palawan or Tagbanwa. So, the soul enters a cave, descends underground. So, yung god of the underworld nila is Taliyakod. Okay. Judge's soul. And, yung wicked soul, ito na. Sinusunog niya sa kalayo o sa apoy. Good souls naman is abundance. Land of abundance, paradise. So, ang soul daw ay namamatay ng 7 beses sa underworld. So, buried progressively deeper. So, yung first burial is for the spirit relatives, by the spirit relatives, and later burials is insect and small animals. Again, yun yung first burial, spirit relatives, yung mismong mga spirit mo doon sa underworld, relatives mo sa underworld, at saka later burials is ang mag-decompose sa'yo. So, that's it for the Luzon and Visayas, no? We have talked Visayas already. Visayas mythology. And grabe yung time na na-consume natin. Anyway, it's been 42 minutes. I hope you guys learned about it. And yes, kinuha ko pa yan talaga sa isang research na grabe ka-informative. And yan, it's just a note, a summary ng isang Philippine mythology. Later on, we will discuss the Mindanao, no? And we will start in the Bukidnon mythology. So I hope you guys learned something from it. See you soon on the next video. I'm just going to have lunch first kasi nahihilo na talaga ako. Kanina pa ako na-vertigo. Anyway, goodbye. Thank you again and again. Bye.